inisplice daw po yung kanyang mga mga sinabi, mga voice clips, mga video. Wala naman kailangan splice doon sa igibat natin yung kay IG. Ang liwaliwanag. Milyon-milyon Pilipino nakarinig noon. Tapos ako yung sisisihin niya. Lahat naman na reaction, ganun eh. Pareho na reaction ko eh. Bakit ako lang yung parang na-zeroin niya na nag-splice? Ano ba kailangan splice doon? Maliwanag pa nga. Sabi ko nga, ang description ko nga sa aking privilege speech, mas kasing liwanag ng hintab ng bundunan na tinamaan ng tirik na araw sa tanghaling tapat. Ano ba bang splice mo doon? So, ano ang nangyari ngayon na Senator Ping? Ayan, yung kahapon dahil may mga military officers na dumaan din sa CA kahapon, naungkat na naman yung pong ating mapping at jurisdiction sa Kalayaan Island Group, Senator Ping, sir. Alam mo, pinipilit niya, dinidiscredit niya yung mapa ng Nambria. Anong klaseng Pilipino? Na yung mapa ng ginawa ng Pinas, gusto mong i-discredit. Sino bang audience niya? Sino ba yung particular? Lahat, opportunity, basta may nakaharap na military officer o may makaharap na pwede niyang tanungin. Alam mo, kahapon, malasakalang ako kasi baka mamaya, hindi ako makapagpinti na naman, sagutin ko yung kanyang tinutumbok. Kasi pinakita sa akin ng staff kahapon, sir, ito yung narrative niyan kasi yung sinasabi niya, naandito rin sa Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China na kailangan i-discredit yung mapang ginawa ng Pilipinas. So, tuloy-tuloy yung kanyang pagpaparot dun sa kung ano yung narrative ng China, yun ang kanyang laging nilalabas. Alam mo, marami pa yan eh. Konti nga lang yung labas ko kasi isang oras na yung aking privilege speech, pero napakarami niyang talagang may pattern eh. Na bawat sabihin niya, pati nga yung kanyang binanggit na ano raw mapapala ng Pilipinas kasi nagpunta yung Pangulong Bongbong Marcos sa New York, sa UN. Dahil nag-a-apply tayo na maging non-permanent member ng Security Council. Ang China, may komentaryo tayo na dyan na ano bang mapapala ng Pilipinas? Kasi yung permanent members, 5 lang yan eh. China kasama doon, US, France, Russia. Yung non-permanent, 10 lang yan eh. Na nag-represent ng mga regional areas. Siyempre, isang hindi lamang malaking karangalan o prestige para sa Pilipinas na mag-impress 10 non-permanent members. Kasi magkakaroon tayo ng parang boses. Representation. Tapos pwede mag-issue tayo ng submit tayo ng resolution. Kaya rin bagay yun. Pero ang kanyang komentaryo, ano raw ba mapapala ng Pilipinas kung mag-non-permanent member? Ang chinek namin, ganun din ang narrative ng China eh. Bakit lagi yung narrative ng China sundan niya? Hindi yung narrative ng Pilipinas ang kanyang iparot. So, parang yung linya ay parang linya ng China. So, imbes na protektahan, una-una yung KIG, ang tagal nang nakatira dyan yung ating mahabay, may mayor na nga dyan, may mga constituents na, ibibigay pa ba natin sa China yan? Yun nga, meron pa bang ibang interpretation na sinabi niyang ang mabuti, i-give up na lang natin ng KIG. Ano pa bang ibang interpretation kundi i-give up, di ipamigay, papamigay mo yung 500 residente ron, palalayasin mo para ipamigay yung Kalayaan municipality. Ano pa bang ibang interpretation? Tapos, babalikan niya pa ako na in-splice ko raw. Unang-una, yung Facebook page na sinasabi niya, hindi ko na ino-oversee yun eh. Ang nag-handle nun, yung staff lang. May sarili kong account na Facebook. So, ako yung laging pinupunteriya. So, yun. Alam mo, lahat naman tayo may napupuno minsan eh.